Nilalason ako ng sarili kong asawa habang karga ko ang kanyang anak. Habang dusa ko ang sakit sa malamig na sahig, masayang nagtatawa ng si Dario at ang kabit niya sa aking marang, yang mansyon. Sabi niya mamatay na raw ako para makuha nila ang aking yaman. Ngunit hindi nila alam hawak ko na ang kanilang leeg sa batas at pananalapi. Tapos na ang pagiging martir. Ako naman ang wawasak sa inyo. Paano kaya pagbabayaran ng mga taksil ang bawat patak ng lason sa aking dugo? Alamin natin sa unang gabi ng paghuhukom. Tahimik kong inaayos ang mga pilak na kutsara sa ibabaw ng velvet na tela sa kusina. Habang ang 8 kong buwang tiyan ay nakasandal sa malamig na gilid ng marmol na mesa. Sa kabilang pinto ng library na bahagyang nakabukas, narinig ko ang boses ng aking biyenan na si Doña Erlinda Malamig at walang ni kaanting habag. Siguraduhin mong maiinom ng babaeng, yan ang buong mangkok ng sopas ngayong gabi, Dario. Ilang patak pa ng gamot na yon tuluhin ng mapapahamak ang bata sa tiyan niya? Kapag wala na ang sanggol at nang hina na ang kanyang isip, madali na natin siya mapapapirma sa divorce paper para makuha natin ang 35% ng shares ng tatay niya sa Villarreal Corporation para sa inyo ni Bianca. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, Mama. Sagot ng asawa kong si Dario na may halahak na nakakapanindig balahibo. Baka maghinala si amihan, matalino yon. Matalino, singit ng aking hipag na si Cheska, na may kasamang pag-irap sa kanyang boses. Kuya, 5 taon na siyang parang katulong sa bahay na ito. Nabulag na siya ng pagmamahal sa'yo. Wala siyang kaalam-alam na ang pondo ng kumpanya na para sa kanya ay napupunta na sa luxury condo at mga bag ni Ate Bianca sa Bonifacio Global City. Ang bawat salitang lumabas sa kanilang mga bibig ay parang mga kutsilyong pumatak sa aking dibdib. Ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Walang panlalamig sa aking mga kamay at walang sigaw na lumabas sa aking lalamunan. Sa loob lamang ng 3 segundo, ang 5 taon ng aking pagpapakumbaba, ang pagtalikod ko sa aking matagumpay na karera bilang isang top financial auditor, at ang buo kong pagmamahal sa pamilyang ito ay tunuyang nadurog at naging abo. Sa lugar kung saan dating tumitibok ang aking puso isang malamig at nakamamatay na talino ang gumising. Pumasok si Dario sa kusina habang dala ang isang umuusok na mangkok ng sopas, may nakapaskil na napakatamis at napaka-plastic na ngiti sa kanyang muka. "Ho, nandito ka lang pala," malambing na sabi ni Dario habang inilalapag ang mangkok sa aking harap. "Ipinagluto ka ni Mama ng paboritong sopas. Inumin mo na ito habang mainit pa. Alam mo namang alalang-alala kami sa kalusugan ninyo ni Baby. Huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano para hindi ka maging pabigat sa darating na gala night ng kumpanya." Sumunod na pumasok si Doña Erlinda, nakakrus ang mga kamay at nakatitig sa akin tulad ng isang matang nakatutok sa kanyang huling biktima. "Amihan, ano pa ang tinititigan mo dyan? Ang mahal na mga sangkap na inilagay ko riyan para lang sa iyo. Huwag mong sasayangin ang pagod ko. Inumin mo na yan hanggang sa huling patak bago pa ako maggalit sa iyo." Napatingin ako sa umuusok na sabaw. Ang amoy ng oregano ay hindi sapat upang takpan ang bahagyang pait ng chemical na nakahalo roon. Hinarap ko si Dario at Doña Erlinda. Ang aking mga mata ay naging kasing linaw at kasing lamig ng tubig sa sapa sa kalagitnaan ng taglamig. Walang panginginig sa aking boses nang ako ay magsalita. "Napakaswerte ko naman sa pamilyang ito. Maikling wika ko na may bahagyang ngiti sa aking mga labi na hindi umaabot sa aking mga mata. Napakalaki ng malasakit ninyo sa amin ng anak ko." "Siyempre naman, Hon, pamilya tayo." Sagot ni Dario habang tumatalikod upang kumuha ng baso ng tubig sa dispenser. Sa maikling sandali na yon na nakatalikod si Dario at habang si Doña Erlinda ay nakatingin sa kanyang telpon, o mabilis at maingat kong kinuha ang isang maliit na lalag yang salamin mula sa bulsa ng aking apron. Sa pamamagitan ng mga daliring sanay sa bilis at presisyon, isinalin ko ang kalahati ng lason na sabaw sa lalagyan at mabilis itong isinara, habang ang natitirang sabaw ay mabilis kong ibinuhos sa paso ng halaman na nasa tabi ng counter. Ang buong proseso ay natapos sa loob lamang ng 2 segundo nang walang anumang ingay na nalika. Nang humarap muli si Dario, dala ang baso ng tubig, hawak ko na ang walang lamang mangkok.
Napakasarap, Mama. Malamig kong pahayag habang inilalagay ang kosong mangkok sa sink. Naramdaman ko agad ang epekto hanggang sa kaibuturan ng aking tiyan. Nagkatinginan si Dario at Doña Erlinda, isang lihim at masamang ngiti ang gumapang sa mga labi ng aking biyenan. Mabuti naman. Sabi ni Doña Erlinda habang umaayos ng kanyang kasuotan. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Siguraduhin mo hindi ka magkakasakit bago ang gala. Marami pa kitang ipagagawa bukas. Nang makalabas na silang tatlo sa kusina at maikabit na ang katahimikan sa buong bahay, inilabas ko mula sa aking apron ang aking telepo. Pinatay ko ang audio recorder na kanina pa nakatago at nagre-record ng bawat sulong salitang pumatay sa kanilang pagkatao. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking malaking tiyan. Ramdam ang munting sipa ng aking anak sa loob. Ang lason na inihanda nila para sa amin ay magiging mismong parusa na lulunod sa kanilang buong pamilya. Hawak ang lalagyan ng ebidensya ng lason at ang telepunong naglalaman ng kanilang mga boses. Pumasok ako sa aking silid at inilabas ang lumang laptop na 5 taon kong hindi nabubuksan. Sa sandaling sumindi ang screen nito, ang dating Amihan Laksamana, ang pinakamatalinong forensic auditor na kinatatakutan ng mga tiwaling negosyante sa Maynila, ay tuluyan ng nagbalik. Bago ako makapagsimula sa pag-access sa lihim na database ng Villarreal Corporation, biglang tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang text message ang lumitaw sa screen. Nakahanda na ang lahat para sa pagsasali ng 35% shares mo sa pangalan ni Dario bukas ng umaga. Huwag kang pumunta sa ospital kung gusto mo pang mabuhay ang anak mo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naririnig ko na ang mabibigat na yabag ni Doña Erlinda sa labas ng aking silid. Pinalabas kong mabigat ang aking paghinga at nakapikit ang aking mga mata habang mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay sa ilalim ng kumot. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng trangka ng pinto. Pumasok si Doña Erlinda na may hawak na panibagong tasa ng malamig na tsaa. Ang kanyang mga mata ay tulad ng sa isang ibong mandaragit na naghahanap ng bakas ng dugong lumalabas sa aking katawan o ng anumang senyales na nanghihina na ang sanggol sa aking tiyan. Amihan, gumising ka na? Malamig at walang pasyen, yang utos ng aking biyenan habang pinalalapit ang tasa sa aking higaan. Masama sa bata ang masyadong matulog. Inumin mo itong ginawang tsaa ni Cheska para sa'yo. Siguraduhin mong mauubos mo ito. Bago ko pa man maipatupad ang aking plano upang tangihan ang inumin, bumukas ang pinto at pumasok si Nana Rosa na may dalang salansa ng mga bagong labang tuwalya. Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang pagkilos, pumatid ang paa ni Nana Rosa sa gilid ng karpet. Bumagsak ang kanyang katawan patungo sa direksyon ni Doña Erlinda. Ang matinding kalansi ng porselana na nadurog sa kahoy na sahig ay yumanig sa tahimik na silid. Ang mainit na tsaa ay natapon sa mamahaling sapatos at sahig ni Doña Erlinda. "Tanga, napakabundat mo? Talagang matanda ka!" Galit na sigaw ni Doña Erlinda habang mabilis na itinataas ang kanyang palda. "Wala ka nang ginawang mabuti sa bahay na ito? Titingnan mo ba lang yan? Linisin mo yang ngayon din." Mabilis akong bumangon mula sa kama. Inilagay ang aking kamay sa balikat ni Nana Rosa na nanginginig na nakaluhod sa sahig. "Ako na ang mag-aayos niyan, Mama. Baka mapagod ka lang sa paggalit ng maaga." Tiningnan ako ni Doña Erlinda nang may matinding pagkamuhi. "Siguraduhin mong malilinis ng maayos yan. At ikaw, Amihan, huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo mamayang tanghali." Sa isang mabilis na pagtalikod, lumabas siya ng silid at malakas na isinaradong muli ang pinto. Nang makasiguro kaming dalawa na malayo na ang mga yabag ni Doña Erlinda, mabilis na pinalitan ni Nana Rosa ang kanyang takot ng isang seryosong pagtingin sa akin. Inabot niya ang aking kamay at inilagay roon ang isang maliit na itim na USB flash drive. "Ma'am," Amihan, bulong ni Nana Rosa, habang nanginginig ang kanyang boses sa takot at galit. "Huwag niyo pong maiinom ang kahit anong ibinibigay nila. Nakita ko po mismo si Doña Erlinda kahapon na may ibinubuhos na puting pulbos mula sa isang maliit na bote sa iyong pagkain. Kinuha ko po ang footage mula sa backup camera ng kusina bago pa nila mabura ang system ngayong umaga." Tiningnan ko ang matandang kasambahay. "Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Nana Rosa?
Pwede ka nilang ipahamak. Utang ko po sa yumaong ama ninyo ang buhay ng anak ko noong maospital kami 5 taon na ang nakalilipas. Sagot ng matanda habang may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi ko po hahayaang patayin ng mga demonyo yun ang anak ninyo. Hinalikan ko ang kamay ni Nana Rosa. Ang malamig kong puso ay nakaramdam ng bahagyang init. Sa gitna ng pugad ng mga ahas na ito, may isa pa rin palang kakampi na may busilak na kalooban. Salamat, Nana Rosa. Manahimik ka lang at magpanggap na walang alam. Ako na ang bahalang sumingil sa kanila hanggang sa huling sentimo. Pagdating ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na sa malalim na katahimikan, at si Dario ay mahimbing nang natutulog sa aking tabi habang mabaho ang hininga dahil sa alak at mamahaling pabango ni Bianca, dahan-dahan akong bumangon. Dinala ko ang aking laptop sa maliit na silid-aklatan sa dulo ng hallway. Binuksan ko ang ilaw ng maliit na lamp desk. Iniihipan ko ang manipis na alikabok na naipon sa ibabaw ng lumang mechanical calculator ng aking ama. Ang pamilyar na tunog ng aking pagpindot sa keyboard ay parang isang musikang nagpapanumbalik sa aking tunay na pagkatao. Ikinabit ko ang USB drive ni Nana Rosa. Ang malinaw na video footage ay nagpakita kung paano maingat na inilalagay ni Doña Erlinda ang pulbos sa aking supas habang tumatawa kasama si Cheska. Pinanood ko ito ng 3 beses nang walang kahit isang kurap. Ang bawat segundo ng video na yon ay nakatatak na sa aking memory, bilang ebidensya sa korte. Pagkatapos ay, pumasok ako sa internal financial server ng Villarreal Corporation gamit ang Master Auditor Access Code na iniwan ng aking ama bago siya pumanaw. Ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga numerograph at bank ledger. Sa loob lamang ng 2 oras na masusing pagbiberipika, natuklasan ko ang isang malaking lungga ng katiwalian. May isang kumpanya na nagngangalang B-Rock Solutions na nakatanggap ng higit sa 150 milyong piso sa nakalipas na 2 taon bilang consultancy fees. Nang i-cross-reference ko ang account number ng B-Rock Solutions sa SEC registration, luwabas ang pangalan ng may-ari, Bianca Roxas. Inililipat ni Dario ang pondo ng kumpanya papunta sa kanyang kabit, habang ang kumpanya ay unti-unting nalulugi sa papel. Nit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang huling dokumento na aking nabuksan. Isang fund transfer authorization na nagkakahalaga ng 20 milyong piso na inaprubahan lamang noong nakaraang linggo. Sa ibaba ng dokumento, nakamarka ang digital signature at personal na selyo ng aking yumaong ama na si Don Fernando Laksamana. Nangangahulugan ito na, bukod sa pagnanakaw, ginarapal din ni Dario ang alaala ng aking ama sa pamamagitan ng paggawa ng peking pirma upang palitawin na ang aking ama ang nagnakaw ng pera bago siya pumanaw. Ang galit sa aking dibdib ay naging isang napakalalim at napakalalamig na bangin. Si Dario ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang magnanakaw na walang paggalang sa patay. Habang nakatitig ako sa maliwanag na screen ng laptop at mabilis na idina-download ang lahat ng bank statement at audit trail sa aking encrypted drive, narinig ko ang isang napakatahimik ngunit malinaw na ingay mula sa labas ng pintuan. Ang bakal na trangka ng pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang umiikot. Mabilis kong itinaas ang aking ulo. Sa bahagyang nakabukas na pinto nandoon si Dario na nakatayo may hawak na baso ng tubig at ang kanyang mga matang, kalahating nakapikit, ay nakatitig ng diretso sa maliwanag na ilaw ng aking laptop screen na tumatama sa aking muka. Bago pa man siya makapagsalita o makahakbang, papasok mabilis kong ibinaba ang screen ng laptop. Ang buong silid ay muling nilamon ng kabuuang kadiliman sa mismong sandali na pinindot ni Dario ang switch ng ilaw sa pader. Nang buksan ni Dario ang ilaw ng silid-aklatan ng gabing yon, hindi ako kumurap. Ibinaba ko ang screen ng laptop at dahan-dahang itinaas ang aking mukha na may kasamang bahagyang ngiti ng isang taong walang anumang itinatago. Dario? Maahinhin kong tanong habang ibinababa ang aking kamay sa aking tiyan. Nahilo kasi ako ng bahagya, kaya bumangon ako para uminom ng tubig. Pasensya na kung istorbo kita. Kumunot ang nuni Dario habang nakatitig sa itim na ibabaw ng aking laptop. Ngunit ang pagod
at ang epekto ng alak sa kanyang dugo ay mabilis na lumukob sa kanyang paghihinala. Masyado ka kasing nagpupuyat, Amihan. Bumalik ka na sa kwarto. Masama sa baby ang malamigan ka rito. Kinabukasan ng hapon, habang nakaupo ako sa malaking sofa sa living room at nagpapanggap na nagbabasa ng libro na, narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer dress na binili gamit ang perang ninakaw mula sa aming kumpanya. Ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng isang maingat na inayos na ekspresyon ng paghihirap at pagmamakaawa. Tita Mama, Dario? Umiiyak na simula ni Bianca habang mabilis na lumalapit kay Doña Erlinda at lumuluhod sa harap nito. Patawarin niyo ako kung nang aabala ako rito. Medyo nahihilo kasi ako kamakailan at sinabi ng doktor na lumalala ang aking pambihirang sakit sa puso. Hindi ko na alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Mabilis siyang niyakap ni Doña Erlinda na parang isang tunay na anak, habang tinititigan ako ng may galit sa kanyang mga mata. Diyos ko, Bianca, huwag ka nang umiyak. Pamilya ka na rito. Hindi ka namin hahayaang maghirap. Humarap sa akin si Dario. Ang kanyang boses ay puno ng utos at lantarang gaslighting. Amihan, ibigay mo ang kahon ng alahas na pamana sa iyo ng ama mo. Kailangan niyo ni Bianca upang ibenta at maipaggamot ang kanyang sarili. Tutar hindi mo naman ginagamit at nakatambak lang sa safe? Dario, malamig kong tanong na walang kahit konting panginginig sa aking boses. Ang mga alahas na yon ay pamana ng aking yumaong ama para sa darating kong anak. Amihan, huwag kang maging makasarili. Mabilis na singit ni Doña Erlinda habang matalim na nakatitig sa akin. Utang na loob natin kay Bianca ang maraming taon ng paglilingkod niya bilang sekretarya ng kumpanya. May sakit ang tao. Isipin mo na lang na charity ito para sa kapakanan ng pamilya natin at para magkaroon ng magandang karma ang anak mo sa tiyan mo. Ginamit nila ang salitang charity at utang na loob upang pagnakawan ang legal na asawa para sa isang kabit. Ang kapal ng kanilang muka ay wala ng kapantay sa mundong ito. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip tumayo ako ng dahan-dahan, inayos ang aking damit at tumingin ng diretso sa mga mata ni Bianca na may nakatagong katuwaan sa kanyang mga luha. Kung niyan ang gusto ninyo para sa kabutihan ng pamilya at para sa charity, maahinhin kong sagot sa isang napakatahimik na boses, bakit hindi? Pumasok ako sa aking silid at kinuha ang isang velvet na kahon mula sa safe. Sa loob nito ay ang isang set ng ruby at diamanteng kwintas. Ang mga ito ay hindi ang orihinal na pamana ng aking ama. Ito ay mga imitasyon na gawa sa murang cubic zirconia na ipinagawa ko 3 buwan na ang nakalilipas nang mapansin kong palihim na tinitingnan ni Dario ang kombinasyon ng aking safe. Bumalik ako sa living room at inabot ang kahon kay Bianca. Nang buksan ni Bianca, ang kahon ng greed at katuwaan sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Bagaman pilit pa rin niyang pinaiiral ang kanyang pagpapanggap. Oh, Amihan, maraming salamat. Nahiiya talaga ako sa'yo. Pakiramdam ko ay napakasama kong tao. Huwag kang mahiya, Bianca. Malamig at may matalim na sarcasm kong sagot. Bagay na bagay sa'yo ang alahas na yan. Tamang-tama ang kintab ng mga peking batong yan sa katulad mong klase ng tao. Hindi nakuha ni Bianca ang ibig kong sabihin dahil abala siya sa pagsuot ng kwintas sa kanyang leeg sa harap ng salamin kasama si Doña Erlinda. Habang abala ang dalawa sa paghangad sa peking alahas at si Dario naman ay tumayo upang kumuha ng inumin, naiwan ang telepono ni Dario sa ibabaw ng glass table na nakatuklap at walang password. Dahan-dahan akong yumuko gamit ang aking sariling telepon na nakatago sa ilalim ng aking panyo. Mabilis kong kinuhaan ng malilinaw na larawan ang mga nakabukas na mensahe sa screen ni Dario. Isang mensahe mula kay Bianca, papunta kay Doña Erlinda ang pumukaw sa aking pansin. Tita Mama, secured na ang transfer ng pera para sa kondo. Huwag mong hahayaang makapunta si Amihan sa gala night bukas dahil baka makita niya ang mga ledger. Tita Mama, bakit? Tinatawag ng isang simpleng sekretarya ang aking biyena na Tita Mama. Sa kanilang mga lihim na usapan, anong lihim na ugnayan ang mayroon si Doña Erlinda at ang pamilya ni Bianca
na matagal na nilang itinatago sa akin at kay Don Leandro. Biglang naramdaman ko ang isang matinding pag-ikot ng aking paligid. Ang matinding pagod at ang epekto ng emosyonal na tensyon ay dumaan sa aking katawan. Napahawak ako sa gilid ng sofa upang manatiling nakatayo. Nang makita ni Bianca ang aking paghawak sa sofa, lumapit siya sa akin habang nakasuot ang peking kwintas. Yumuko siya ng bahagya at bumulong sa aking tainga ng may masamang ngiti. Namumutla ka, amihan. Siguraduhin mong aabot ka pa sa gala night bukas bago tuluyang mawala ang lahat sa'yo. Bago pa man ako makapagsalita, mabilis na pumasok si Nana Rosa sa living room mula sa bakuran. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat at kaba. "Ma'am Erlinda Sir Dario," sigaw ni Nana Rosa habang nakatitig sa pinto. Tumawag po ang opisina ng Don mula sa Maynala. Otomatikong pinalitan ni Don Leandro ang kanyang schedule. Darating po siya rito sa mansyon bukas ng umaga bago ang gala night. Napatigil sina Dario at Doña Erlinda. Ang kulay sa mukha ni Dario ay mabilis na napalitan ng matinding takot at pamumutla habang ang hawak na baso ni Doña Erlinda ay bahagyang ngayanig sa kanyang mga kamay. Nakatayo ako sa gitna ng silid, tinititigan ang kumikislap na peking diamante sa leeg ni Bianca, habang ang malaking banta ng pagdating ng pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Villarreal ay nakabitin na sa aming lahat. Ang mabigat na kalansing ng ironwood na tungkod ni Don Leandro sa marmol na sahig ng mansyon ay parang isang kampana ng paghuhukom na yumanik sa buong bahay nung umagang iyon. Nakatayo ang buong pamilya sa malaking bulwagan. Si Doña Erlinda ay nakatayo sa gilid habang pilit na inaayos ang kanyang postura, samantalang si Dario naman ay halatang nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa matandang bilog ang mga mata sa galit. "Dario," ang maautoridad na boses ni Don Leandro ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng mansyon. Bakit bumagsak ng 30% ang profit ng kumpanya sa nakalipas na quarter at bakit hanggang ngayon ay wala pa sa mesa kong opisyal na audit report para sa gala night bukas? Mabilis na napalunok si Dario, ang pawis sa kanyang noo ay mabilis na nag-ipon sa kabila ng lamig ng aircon. "Lolo, nagkaroon lang po ng kaanting problema sa supply chain sa abroad. Ginagawa po namin ang lahat upang maiayos ang mga numero." Mabilis na sumingit si Doña Erlinda upang takpan ang kanyang anak habang ginagamit ang kanyang paboritong taktika ng pagsisinungaling. "Don Leandro, huwag niyo pong masyadong presyuhin si Dario. Ang totoo niyan, ang dahilan ng pagkabawas ng pondo ay ang mahalumang sistema at maling accounting records na iniwan ng tatay ni Amihan bago siya pumanaw. Si Fernando ang nag-iwan ng mga utang na pilit na binabayaran ni Dario ngayon." Sumang-ayon agad si Dario habang tumatango ng mabilis. "Opo, Lolo. Dinadagdagan lang namin ang mga nawawalang pondo na iniwan ni Tito Fernando bago siya namatay." Ang galit na gumapang sa aking dibdib ay mas malamig pa sa yelo. Ang aking ama ay ang pinakamarangal na tao na naglingkod sa kumpanyang ito sa loob ng 30 taon. Ang pagnanahaw sa pondo ng kumpanya para sa isang kabit ay sapat na sanhi ng kasalanan. Ngunit ang ibintang ang sariling pagnanahaw sa isang taong nasa hukay na ay isang kataksilang hindi mapapatawad ng langit. Ngunit sa halip na magtaas ng boses o magpakita ng galit, humakbang ako pa itaas. Ang aking mukha ay mananatiling tahimik, maahinhin at walang kahit anong emosyon. "Lolo Leandro?" Malambing ngunit malinaw kong wika habang lumalapit sa matanda. "Huwag niyo pong alalahanin ang audit report. Tutal mabuti na po ang pakiramdam ko at maayos na ang aking pagbubuntis. Ako na po ang tutulong kay Dario na mag-ayos ng mga financial files mayang gabi bago ang gala." Mabilis na nagpanik ang mukha ni Dario. "Nohon, hindi na kailangan masyado kang maselan magbuntis. Kaya ko na ito." "Dario, manahimik ka?" Galit na utos ni Don Leandro habang itinataas ang kanyang tungkod. Tumingin ang matanda sa akin at ang matitigas na linya sa kanyang muka ay bahagyang lumambot. Si Amihan ang may dugo ng pinakamagaling na auditor na nakilala ko sa bansang ito. Kung may isang taong makakapag-ayos ng mga numero ng kumpanya nang walang itinatago yon, ay si Amihan. "Dario, ibigay mo sa kanya ang lahat ng pulang folder ngayong gabi." Lumalapit si Don Leandro sa akin.
Inilagay niya ang kanyang malaking kamay sa aking balikat, isang maikling pagdampi na puno ng matinding respeto. Amihan, apo, nakikita ko ang kaluluwa at talino ng tatay mo sa iyong mga mata. Huwag mong hahayaang sirain ng sinuman ang marangal na pangalang iniwan niya sa kumpanyang ito. Pang-ako po, Lolo, malamig kong sagot. Lalabas ang buong katotohanan bukas. Pagdating ng gabi, napilitan si Dario na idala sa aking study table ang mga confidential na pulang folder. Akala niya ay simpleng pag-aayos lang ng formatting at pagtatype ang aking gagawin tulad ng isang masunuring may bahay. Siguraduhin mo lang na aayusin mo ang mga summary, Hon, bulong ni Dario habang nakatayo sa likod ko. Huwag mo nang galawin ang mga lumang subcontractor accounts. Huwag kang mag-alala, Dario, sagot ko habang hindi tumitingin sa kanya. Aayusin ko ito sa paraang hindi mo kailanman malilimutan. Nang lumabas si Dario upang tawagan si Bianca, nagsimula ang aking tunay na trabaho. Hindi ko binura ang mga peking transaksyon ni Dario. Sa halip, ginamit ko ang aking forensic accounting skills upang itali ang bawat peking invoice ng Xerox Solutions nang direktang nakakonect sa personal tax identification number ni Dario at sa bank account ni Bianca. Inilagay ko ang mga nakatagong hyperlink sa digital presentation file para sa Gala Night. Sa sandaling pindutin ang slide ng financial report buka, askusa nitong ipapakita ang buong audit trail ng pagnanakaw ng 150 milyong piso. Habang binubuksan ko ang mga lumang archive file ng pamilya Villarreal upang i-cross-check ang mga lumang shares, may isang lumang sulat kamay na papel mula nung 25 taon na ang nakalilipas ang nahulog mula sa silid na mga lumang kontrata. Isang lihim na Swiss bank account code sa ilalim ng dalagang pangalan ni Doña Erlinda ang nakatala doon na may deposito na 10 milyong piso bago pa man siya maikasal sa pamilya Villarreal. Ang pangalan ng depositor na naglipat ng pera sa kanya ay ang yumaong ama ni Bianca Rojas. Anong uri ng madilim na kasunduan ang mayroon ang pamilya ni Bianca at si Doña Erlinda noong nakaraang henerasyon pa? Habang nakatitig ako sa lumang papel, hawak ang encrypted security keycard ni Dario at ang orihinal na ledger sa aking mga kamay, sa kalagitnaan ng gabi, biglang bumukas ang ilaw sa kisame ng silid aklatan. Nakatayo si Cheska. Sa may pintuan may hawak na baso ng juice at ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng paghihinala habang nakatitig sa mga confidential na pulang folder na nakalatag sa aking mesa. Ate, amihan, malamig na tanong ni Cheska habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Anong ginagawa mo sa mga lihim na dokumento ni Kuya sa 2:00 na madaling araw? Nang tanungin ako ni Cheska tungkol sa mga confidential na pulang folder sa gitna ng gabi, hindi man lang kumurap ang aking mga mata. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong bolpen, inisip ang bawat salita na aking bibitawan at tiningnan siya ng may malamig na awtoridad. Ginagawa ko lang ang utos ni Don Leandro, Cheska. Maahinin kong sagot habang bahagyang itinitaas ang aking kilay. Gusto mo bang gisingin natin si Lolo ngayon din sa kanyang silid upang itanong mo sa kanya kung bakit ako ang pinag-aayos niya ng mga lalabas na audit records at hindi ang kuya mo? Mabilis na napalunok si Cheska. Ang takot sa pangalan ng kanyang lolo ay mabilis na lumukob sa kanyang paghihinala. Hindi na kailangan. Nagtatanong lang naman ako. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid aklatan habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Kinaumagan ilang oras bago ang gaganaping Gala Night sa Shangri-La, Manila, narinig ko ang galit na bulungan ni na Doña Erlinda at Cheska sa may kusina. Bakit napakatigas ng katawan ng babaeng yan? Galit na bulong ni Doña Erlinda habang nagbubuhos ng tubig sa kettle. Walang epekto ang gamot sa kanya, Doble. Hinmo ang pulbos at saan niya ngayong umaga, Cheska. Siguraduhin mong bago tayo umalis patungong hotel, isusugod na siya sa ospital dahil sa matinding sakit ng tiyan. Nakita ko mula sa bahagyang nakabukas na pinto kung paano inilagay ni Doña Erlinda ang 2 kutsara ng maputing pulbos sa tasa ng tsaan na nakalaan para sa akin. Nang tumalikod si Doña Erlinda upang kumuha ng platito, mabilis na pumasok si Nana Rosa sa kusina at pilit na pinalitan ang tasa ng isang malinis na inumin. Ngunit sa kasamaang palad, pumasok muli si Cheska at huling-huli ang kamay ng matanda sa tray.
Anong ginagawa mo dyan, matanda ka? Galit na sigaw ni Cheska habang pilit na hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Nana Rosa. Bakit mo pinapalitan ng tasa para kay Ate Amihan? May balak ka bang pakialaman ang inihanda ng mama? Wala po. Pinalitan ko lang po dahil malamig na... Nanginginig na dahilan ni Nana Rosa. Bago pa man maikasa ni Cheska ang kanyang kamay upang saktan ang matanda, dahan-dahan akong pumasok sa kusina. Nakasuot ako ng isang eleganteng silk robe na maayos na nakabalot sa aking malaking tiyan. Lumapit ako nang walang kaingay-ingay, inilagay ang aking kamay sa pagitan ng dalawa at mahinang inalis ang pagkakahawak ni Cheska sa braso ni Nana Rosa. Kinuha ko ang tasa ng tsaa mula sa tray, ang tasang naglalaman ng doblehang dosis ng lason. Tiningnan ko si Cheska nang may napakatamis, ngunit nakamamatay ng iti. Cheska, mukhang napapagod ka sa pagbabantay sa akin ngayong umaga, maahinhin kong wika sa isang napakatahimik na boses. Napakasipag mo namang ipag, bakit hindi mo muna inumin itong tsaa na inihanda ng mama mo? Napakasarap nito at puno ng sustansya para sa'yo. Dahan-dahan kong inilapit ang tasa sa kanyang mga labi. Nanalanta ang kulay sa mukha ni Cheska. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot habang mabilis na yumuyuko pabalik. Ate, wag. Ayaw ko niyan. Hindi ako umiinom ng tsaa. Mabilis na sumugod si Doña Erlinda mula sa pantry. Sa matinding takot na maiinom ng kanyang sariling anak, ang lason malakas ning itinulak ang aking kamay patungo sa sink. Ang kalansing ng porselana na nadurog sa gilid ng marble na mesa at sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang maitim na likido ay natapon sa mga puting tile. Nakatayo si Doña Erlinda na mabilis ang paghinga pilit na nag-iimbento ng dahilan habang nanginginig ang kanyang boses. Mainit pa yan. Bakit mo ipapainom sa anak ko? Gusto mo bang mapaso ang bila ni Cheska? Tiningan ko si Doña Erlinda ng diretso sa kanyang mga mata nang walang kahit konting kurap. Ang aking mukha ay nanatiling kasing tahimik ng isang gabi bago ang bagyo. Bakit ka nagpapanik, Mama? Malamig kong tanong na nagpatahimik sa buong silid. Saan lang naman yun nagawa mo? May iba pa bang nakahalo roon na hindi dapat maiinom ng sarili mong anak? Walang nakasagot. Si Doña Erlinda at si Cheska ay napahakbang pabalik na mumutla at balot ng sarili nilang kasalanan. Dahan-dahan akong yumuko gamit ang isang malinis na puting panyo at kinuha ang isang malaking basag na porselan na mayroon pang mga patak ng maitim na likido. Tinalian ko ito ng maayos at inilagay sa aking bulsa. Pagdating ng hapon, habang inihahanda ko ang aking itim na gown para sa gala night, biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Dario na may bitbit na mga legal na dokumento at mabilis na isinarado ang pinto mula sa loob. Ibinagsak niya ang mga papeles sa ibabaw ng aking dresser table. Pirahan mo ito ngayon din, Amihan? Galit at nanggagala itinabanta ni Dario habang nakatitig sa akin. Ipinapalipat mo rito ang 35% ng shares mo sa akin bago tayo umalis patungong Shangri-La. Kapag hindi mo ito pinirmahan, iiwanan kitang nakakulong sa silid na ito at sisiguraduhin kong walang makakarinig sa paghiim mo ng tulong kapag nagsimula na ang sakit ng tiyan mo. Nakatayo si Dario sa aking harap. Ang kanyang muka ay nababalot ng matinding kasakiman at galit habang matalim na nakatitig sa aking mga mata. Huwag mo na akong subukan, Amihan. Ang maautoridad at nanggagalay niyang banta habang ipinapakita ang mga legal na dokumento. Wala rito si Lolo ngayon upang ipagtanggol ka. Kapag hindi mo pinirmahan ang paglipat ng 35% ng shares mo sa akin, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Sasabihin ko sa lahat sa Shangri-La na nagkaroon ka ng matinding mental breakdown dahil sa iyong pagbubuntis at hindi ka pwedeng humarap sa tao. Tiningnan ko ang mga papel sa kanyang kamay. Ang pamagat ng kontrata ay isang waiver na naglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa aking mga ari-arian papunta sa isang tinatawag na medical trust fund na siya ang mamamahala. Sa loob ng 3 segundo, pinalabas ko ang isang maikling buntong hininga. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga balik at pinalabas na ako ay natatakot na wawalan ng pag-asa at tuluyang nadala ng kanyang mga banta. Isang solong luha ang pinalabas ko mula sa aking mata, na dahan-dahang gumulong sa aking pisingi isang palabas
upang busugin ang kanyang malaking ego. Dario! Ang panging inig ng aking boses ay parang isang babaeng nawala na ng anumang lakas upang lumaban. Para pa talaga ito sa seguridad ng baby natin, Se? Nisigurado mo ba na hindi kami mapapabayaan kapag nakuha mo na ang mga shares na ito? Ngumiti si Dario ng napakalaki, isang ngiti ng tagumpay ng isang taong naniniwalang tuluyan na niyang naisahan ang kanyang biktima. Siyempre, Hon, para sa inyo ito ni Baby. Inilalagay natin ito sa trust fund para ako ang humawak ng pera at siguraduhin kong hindi mo magagastos sa walang kwentang bagay. Pumirma ka na para makagayak ka na. Inabot ko ang dokumento at ang bulpen na inihanda niya. Kailangan kang basahin ang huling pahina bago ako pumirma. Habang bahagyang tumatalikod si Dario upang tingnan ang kanyang mamahaling orasan sa pader, kung oras na para umalis, patungong hotel ang aking mga daliri na mabilis at sanay sa mga legal na papeles, ay mabilis na ginawa ang aking nakagandang plano. Mula sa ilalim ng folder na aking hawak, pinalitan ko ang ikatlong pahina ng kontrata ng isang inireporma, ang pahina na inilimbag ko sa aking printer noong nakaraang gabi. Sa bagong pahinang yon nakasaad sa maliliit ngunit malinaw na legal na probisyo na ang sinumang tatanggap ng mga shares na ito si Dario Villarreal ay pumapayag na kumuha ng 100% personal, sibil at kriminal na responsibilidad sa lahat ng lumang utang, audit liabilities at fraudulent transactions na nauugnay sa Villarreal Corporation. Pumirma ako gamit ang aking buong legal na pangalan at ang natatanging selyo ng aking pamilya sa ibaba ng pahina. Inagaw ni Dario ang dokumento mula sa aking mga kamay nang hindi man lang tinitingnang mabuti ang ikatlong pahina. Mabuting bata, nakikinig ka rin pala kapag ginagamitan ka ng yutak? Nang tumalikod si Dario patungo sa pintuan, pinunas ko ang luha sa aking pisngi gamit ang likod ng aking kamay. Ang aking mukha ay mabilis na bumalik sa isang malamig at nakamamatay na maskara ng tagumpay. Bago siya tuluyang lumabas, itinapat ni Dario ang kanyang tilep o sa kanyang tainga at pinalabas ang boses sa speaker. Attorney Santos? Masayang wika ni Dario sa tilep. Hawak ko na ang pirma ng Gaga. Ihanda mo na ang opisyal na pagpaparehistro sa Securities and Exchange Commission pagkatapos ng anunsyo ni Lolo sa gala night bukas. Napatigil ako sa paghinga nang marinig ang pangalang iyon. Si Attorney Santos ay ang matagal at pinagkakatiwala ang Chief Legal Counsel ng aking yumaong ama at ni Don Leandro. Bakit lihim na nakikipagtulungan ang pangunahing abogado ng pamilya kay Dario? Mayroon din ba siyang bahagi sa pagnanakaw sa pondo ng kumpanya? Bago ko pa man maiproseso ang bagong impormasyong ito, bumukas muli ang pinto ng aking silid. Pumasok si Doña Erlinda kasama si Bianca. Ang dalawa ay nakasuot ng napakagarbong mga gown para sa gala night. Si Bianca ay proudly na nakasuot ng aking peking ruby at diamanteng kwintas sa kanyang leeg na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Tiningnan ako ni Doña Erlinda nang may matinding pagmamaliit mula ulo hanggang paa. Amihan, huwag ka nang mag-abalang mag-ayos ng masyado. Pinalitan na namin ang seating arrangement sa Shangri-La Manila. Si Bianca ang uupo sa VIP table sa tabi ni Don Leandro, bilang opisyal na kinatawan ng kumpanya. Sa may pinakadulong mesa ka na lang, mauupo sa likod kasama ng mga kasambahay at menor na kawani. Lumapit si Bianca sa akin, inayos ang kanyang gown at bumulong ng may masamang ngiti. Don't worry, amihan. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Don Leandro at kay Dario ngayong gabi. Maupo ka na lang dun sa likod at manood kung paano mawala ang lahat sa iyo. Sa loob ng marangyang suite sa Shangri-La Manila, ilang oras bago magsimula ang gala night, ang tunog ng paghalukay ng mga baso ng champagne ni Dario, Doña, Erlinda at Bianca ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nakasuot si Bianca ng isang kulay berdeng gawon na gawa sa mamahaling sedahabang. Proudly na nakakabit sa kanyang leeg ang aking peking ruby at diamanteng kwintas na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Dario, tignan mo ito? Masayang wika ni Bianca habang umiikot sa harap ng malaking salamin. Ngayong gabi, malalaman ng buong mataas na lipunan sa Maynila kung sino talaga ang totoong nararapat na tumayo sa tabi mo. Natawa ng malakas si Doña Erlinda habang tinititigan ang kanyang anak.
Mabuti na lang at napapirma mo si Amihan sa waiver, Dario. Sa sandaling ma-file natin ang mga papeles sa Securities and Exchange Commission, bukas ng umaga itatapon na natin ang babaeng yon sa probinsya, kasama ang kanyang wala ng kwentang tiyan. Sumang-ayon si Dario habang iniinom ang kanyang alak. Huwag kayong mag-alala. Masyado nang nanghihina ang utak ng babaeng yon dahil sa pagbubuntis at sa gamot. Wala na siyang kakayahang lumaban o mag-isip. Samantala sa isang hiwalay na silid sa kabilang palapag ng hotel, nakaupo ako sa harap ng aking dressing table. Katatanggap ko lamang ng isang encrypted na dokumento sa aking telepo na mula sa National Bureau of Investigation Chemistry Division. Ang opisyal na toxicological report ay nagpapatunay na ang mga sampol ng sabaw at ang aking dugo ay naglalaman ng mataas na antas ng thallium at heavy metals, mga chemical na kapag naipon sa katawan ay sadyang pumuputol sa buhay ng fetus at nagdudulot ng permanenteng pinsala sa utak ng ina. Ito ay hindi na lamang simpleng away pamilya. Ito ay isang malinaw na kaso ng frustrated murder. Dahan-dahan kong isinara ang aking telepono at tumayo. Lumabas ako ng silid ng walang nakakakita at dumretso sa presidential suite kung saan naroon si Don Leandro. Nakatayo ang matanda sa tabi ng malaking bintana, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod ng Maynila. Lola Leandro! Maahinhin kong tawag sa kanya. Lumingon ang matanda. Sa aking mga kamay, inabot ko sa kanyang isang makapal at selyadong pulang sobre. Lolo, ibinibigay ko po ito sa inyo, malamig kong wika sa isang napakatahimik ngunit determinadong boses. Huwag niyo muna itong bubuksan ngayon. Buksan niyo lang po ito kapag tinawag ko na ang inyong pangalan sa entablado sa gitna ng programa ngayong gabi. Tiningnan ni Don Leandro ang sobre at pagkatapos ay tumitig ng malalim sa aking mga mata. Nakita ng matandang negosyante ang bagyong nakatago sa ilalim ng aking tahimik na mukha. Amihan, ang malalim na boses ng Don ay may kasamang matinding pag-aalala. Nakahanda ka na ba sa anumang lalabas sa pintong yon ngayong gabi? Nakahanda na po ako, 5 taon na ang nakalilipas, Lolo. Sagot ko. Inilagay ni Don Leandro ang pulang sobre sa loob ng pockets na kanyang formal na Amerikana. Aasahan kong sinasabi mo, Apo. Bumalik ako sa aking silid kung saan naghihintay si Nana Rosa. Sa tulong ng matanda, isinuot ko ang aking napiling damit para sa gabing ito isang eleganteng itim na guwon na gawa sa mamahaling velvet. Ito ay hindi kulay ng pagluluksa. Ito ay kulay ng aking muling pagkabuhay at ang aking korona bilang bagong pinuno. Tumingin si Nana Rosa sa akin na may luhang nagdiningning sa kanyang mga mata. Napakaganda niyo po, Ma'am Amihan. Para ninyong buhay na imahe ang inyong yumaong ina nung tanggapin niya ang parangal sa Maynila. Yumuko si Nana Rosa at bumulong. Nasa AV room na po ang USB flash drive. Ang tekniko roon ay dating tinulungan ng inyong ama nung nabubuhay pa siya. Kaya sinigurado niyang maikakabit ang file sa pangunahing projector ng ballroom sa oras na ibigay niya ang senyales. Humarap ako sa salamin, inayos ang aking buhok at dahan-dahang hinawakan ang aking malaking tiyan. Bukas, Liana, bulong ko sa aking anak sa loob ng aking tiyan. Ipapakita ng mami sa buong mundo kung paano ibagsak ang mga taong nagnakaw ng ating danggal. 1 oras bago magsimula ang Grand Gala. Sa suite ni Dario, mabilis na binuksan ng lalaki ang kanyang portable safe upang kunin ang orihinal na physical ledger book ng kumpanya. Ngunit, ang loob ng safe ay ganap na walang laman. Nagsimimulang magpanik si Dario. Ang pawis sa kanyang mukha ay mabilis na pumatak habang nagmamadaling hinahalokay ang mga papel. Mama, nawawala ang ledger. Nawawala ang orihinal na resibo ng Birac Solutions. Inirapan siya ni Doña Erlinda habang inaayos ang kanyang diamond earrings. Nagpapanik ka lang, Dario. Baka naiwan mo sa mansyon. Walang pwedeng kumuha niyan. Si Amihan ay kasalukuyang nakaupo sa pinakadulong mesa sa likod ng ballroom na mumutla at walang lakas. Walang sinuman ang makakapigil sa atin ngayong gabi. Bumukas ng malaki ang 2 mabibigat na pintong kahoy ng Grand Ballroom sa Shangri-La, Manila. Ang malalakas na ilaw ay nagsimulang magliwanag, na nagbibigay ng hudyat sa pagtatapos ng kanilang kaharian at ang pagsisimula ng aking paghuhukom.
Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Manila ay nababalot ng liwanag mula sa mga higanteng kristal na chandelier. Higit sa 300 kilalang tao mula sa pinakamataas na lipunan ng Maynila, mga kasapi ng Board of Directors, malalaking mamumuhunan at mga mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan ang nagtipon-tipon para sa ika-30 anibersaryo ng Villarreal Corporation. Sa pangunahing mesa sa harapan, nakaupo si Doña Erlinda na may hawak na baso ng alak habang si Bianca ay proudly na nakatabi kay Dario. Ang peking ruby at diamanteng kuwintas sa leeg ni Bianca ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, habang ang babae ay masayang kumakaway sa mga bisita na parang siya ang opisyal na ginanang bahay. Ako naman ay nakaupo sa isang simpleng upuan sa pinakadulong gilid ng silid, nakasuot ng aking velvet na itim na gowon. Tahimik kong pinapanood ang kanilang bawat pagkilos, habang dahan-dahang hinahawakan ang maliit na itim na remote control ng presentation na nakatago sa aking kamay. Umakyat si Dario sa gitna ng entablado. Inayos niya ang kanyang Amerikana at hinawakan ng mikropono. Ang kanyang muka ay pinalabas na malungkot puno ng dalamhati at para bang isang laking biktima ng kapalaran. Magandang gabi sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng board, sa ating mga investors at sa pamilyang Villarreal. Simula ni Dario sa isang boses na puno ng pagpapanggap. Ngayong gabi, habang ipinagdidiriwang natin ang 3 dekada ng tagumpay ng kumpanya, kailangan kong harapin ang isang napakabigat na personal na usapin na direktang nakakaapekto sa danggal ng ating korporasyon. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang itutok ang kanilang mga kamera sa entablado. Ang aking asawa na si Amihan Laksamana, patuloy ni Dario habang malungkot na nakatitig sa karamihan, ay matagal nang nagdurusa sa isang matinding mental instability. Ngunit ang mas masakit sa kabila ng lahat ng tulong at pagmamahal ng aking pamilya, ipinagkanulo niya ang aking tiwala. Gumawa siya ng mga maling desisyon at nakipagboluntaryo sa isang hindi katanggap-tanggap na relasyon sa ibang lalaki, habang dinititigan ang sanggol na hindi ko man lang makumpirma kung akin. Sa isang hudyat ng kamay ni Dario sa kanyang assistant, ang 2 maliliit na screen sa gilid ng entablado ay nagpakita ng mga malalabong larawan, mga larawang inayos gamit ang computer na nagpapakita na pumasok ako sa isang hotel room kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Umalingaw-ngaw ang malakas na bulungan sa buong silid. Ang mga bisita ay nagsimulang magkatinginan, nagpapakita ng matinding pagkagulat at pagkadiskonfiyado sa akin. Ang usapin ng hiya at kawalan ng danggal ay mabilis na kumalat sa mga mesa. Si Doña Erlinda ay pinalabas ang isang matagumpay na ngiti habang itinataas ang kanyang baso kay Bianca. Si Bianca naman ay tiningnan ako mula sa malayo habang may masamang katuwaan sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na yumuko, umiyak o magtago sa kadiliman ng silid, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan sa likod. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking posture at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan sa gitna ng malawak na aisle patungo sa entablado. Ang aking itim na velvet na gowon ay dumadaloy ng may matinding dignidad sa ibabaw ng pulang karpet. Ang aking ulo ay nakataas, ang aking mga mata ay kasing lamig at kasing lino ng diamante. Ang mga ilaw ng camera na dating nakatutok kay Dario ay mabilis na pinalitan ng direksyon patungo sa akin. Nang dumaan ako sa gitna ng mga bisitang nagbubulungan, walang sinuman ang nakakita ng isang biktimang umiiyak, nakita nila ang isang reyna na naglalakad patungo sa kanyang luklukan. Sa tabi ng VIP table, napansin kong mabilis na namutla ang mukha ni Attorney Santos nang makita niya ang maliit na itim na master remote control sa aking kamay. Mabilis na tumalikod ang abogado at palihim na nagtago sa likod ng isang malaking post ng marmol. Umakyat ako sa mga hagdan ng entablado. Mabilis na humarang si Dario sa aking daan, ang kanyang boses ay nanggagalaiti at mahina upang hindi marinig ng mikropono. "Anong ginagawa mo rito, gaga ka?" Bulong ni Dario habang nakatitig sa akin nang may matinding galit. "Bumaba ka rito bago kita maipakaladkad sa mga security guard?" Hindi ko man lang tiningnan si Dario. Nilampasan ko siya na parang siya ay hangin lamang at tumayo ng diretso sa harap ng pangunahing mikropono ng podium. Itinaas ko ang aking kamay at pinindot ang master button ng remote control.
Ang dalawang maliliit na screen na nagpapakita ng mga pekeng larawan ay mabilis na namatay. Sa kasunod na segundo, ang pinakamalaking high-definition LED screen sa likod ng entablado ay sumindi ng napakaliwanag. Tumingin ako sa daan-daang bisita at sa pamamagitan ng mikropono ang aking boses ay umalingaw-gaw sa buong ballroom, puno ng malamig na awtoridad, malinaw at kasing tahim ng isang talim. Magandang gabi sa inyong lahat. Maahinhin kong wika habang nakatitig sa karamihan. Huwag kayong maniniwala sa isang kwentong gawa-gawa ng isang magnanakaw at ng kanyang pamilya. Ngayon, panoorin natin ang totoong kwento ng Villarreal Corporation. Sa sandaling pinindot ko ang master button sa remote control, ang higanting LED screen sa likod ng entablado ay nagliwanag sa buong karimlan ng Grand Ballroom. Lumabas sa screen ang napakalinaw na CCTV video footage mula sa kusina ng mansyon. Sa video nakikita ng 300 bisita kung paano maingat na inilalagay ni Doña Erlinda ang napakaraming puting pulbos mula sa isang maliit na bote patungo sa aking mangkok ng sopas, habang si Cheska ay nakatayo sa tabi nito at tumatawa. Isang matinding sigaw ng pagkagulat at pagkadiskunfiyado ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay nag-agawan sa pagguha ng larawan at video ng screen, habang ang mga kumikislap na ilaw ng mga camera ay parang kidlat na pumatak sa entablado. Mabilis na sumugod si Dario patungo sa gilid ng entablado upang patayin ang projector. Ngunit, ang pinto ng AV control room ay pinalilipatan at nakakunsi na mula sa loob sa utang ng kakilala ni Nana Rosa. Pinindot ko muli ang remote control. Lumabas sa screen ang opisyal na toxicological report mula sa National Bureau of Investigation, na may opisyal na selyo ng pamahalaan. Maliwanag na nakatala doon ang mataas na antas ng thallium at heavy metals na nakuha mula sa aking dugo at sa basag na porselanan ng tasa. Humarap ako sa mikropono. Ang aking boses ay nanatiling maahinhin kasing tahimik ng yelo, ngunit nagtataglay ng nakamamatay na lakas. 5 taon akong naglingkod bilang isang masunuring menora at asawa sa bahay ninyo. Wika ko habang nakatitig sa nanginginig na si Doña Erlinda. Ngunit nang malaman ninyong ako ay nagbubulag-bulagan sa inyong katiwalian, sinimulan ninyo akong palihim na lasunin araw-araw upang ipatapon ang aking anak at makuha ang aking 35% ng share sa kumpanya. Lumipat ang slide sa screen. Sa ikatlong dokumento ang opisyal na record ng kalusugan mula sa St. Luke's Medical Center at ang mga resibo ng peking ultrasound clinic na binili ni Bianca sa internet. Maliwanag na nakasaad sa opisyal na ulat ng doktor, ang pasyenteng si Bianca Roxas ay hindi kailanman nagbuntis at walang anumang karamdaman sa puso. Tumingin ako kay Bianca na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Dario na mumutla at halos hindi makahinga sa matinding takot. At si Bianca Rojas, patuloy ko sa harap ng mikropono. Ang babaeng sinasabi ninyong may sakit at naghihirap na kailangang tulungan ng pamilya. Gamit ang aking mga alahas ay walang anumang sakit o anak sa kanyang tiyan. Ginamit niya ang inyong kasakiman upang brikada ang pondo ng kumpanya habang kayo ay nagbubulag-bulagan. Ang buong ballroom ay naging isang malaking gulo ng matinding galit at paggamuhi ng lipunan. Ang pamilya Villarreal na matagal nang nagmamalaki sa kanilang at mataas na katayuan sa Maynila ay tuluyan mayanig at nadurog sa harap ng buong bansa. Si Doña Erlinda, sa matinding kahihiyan at galit nang marerealize na idinamay sila ni Bianca sa kasinungalingan, ay tumalikod at pinalabas ang buong lakas ng kanyang kamay sa mukha ni Bianca. Ang matinding pagbastak ng kamay ni Doña Erlinda sa mukha ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa entablado. Napatili si Bianca at bumagsak sa sahig. Sa kanyang pagbagsak, ang peking ruby at diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay naputol at ang mga peking plastik na bato ay kumalat sa buong sahig ng entablado. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, walang kagalaw-galaw, habang pinapanood ang mga peking diamante na gumugulong sa aking mga paanan. Isang tahimik at malamig na tagamasid sa sarili nilang pagkakawasak. Si Dario ay nanalanta ang kulay lumuhod sa sahig ng entablado habang nanginginig ang mga kamay na pilit na pumupulot sa mga papel. Lolo, hindi totoo ito.
Inayos lang ang mga video na yan. Inimbento lang ito ni Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Don Leandro mula sa kanyang upuan sa VIP table. Sa kanyang kamay, hawak niya ang pulang sobre na ibinigay ko sa kanya kamakailan. Ang mabigat at regular na tunog ng kanyang ironwood na tungkod sa kahoy na sahig ng entablado ay nagpatahimik sa buong ballroom, habang ang matanda ay dahan-dahang umakyat sa mga hagdan. Tiningnan ni Don Leandro si Dario at Doña Erlinda nang may matinding pagkamuhi na hikailanman nakita ng sinuman sa kanyang buong buhi. Itinaas ng matanda ang kanyang tungkod at humarap sa mga security guard ng hotel. Isara ninyo ang lahat ng pintuan ng ballroom. Ang maautoridad na utos ni Don Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang sinuman sa pamilyang ito ang lalabas. Tumawag na ako sa pambansang pulisya bago pa man magsimula ang palabas na ito. Kinuha ni Don Leandro ang pulang sobre mula sa kanya Amerikana. At dahan-dahan itong binuksan sa harap ng 300 bisita. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entablado. Inilabas ng matanda ang 2 pahina ng ulat, ang forensic audit summary at ang waiver contract na pinirmahan ni Dario nung nakaraang araw. Binasag ni Don Leandro ang katahimikan ng buong ballroom nang basahin niya ang nakasaad sa pahina gamit ang mikropono. Sa pamamagitan ng kontratang ito, si Dario Villarreal ay opisyal at formal na tumatanggap ng 100% personal sibil at kriminal na responsibilidad sa lahat ng lumang utang pagnanahaw sa pondo ng kumpanya at pagtatatag ng mga dummy company na nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Nanalanta ang kulay sa mukha ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat nang maunawaan niya ang nangyari. Ang sarili niyang kasakiman at pagmamadali na makuha ang aking mga shares ang nagtulak sa kanya upang pirmahan ang sarili niyang hatol sa kulungan ng hindi nagbabasa. Humarap si Don Leandro sa mga miyembro ng Board of Directors at sa mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na hatol ng isang matandang pinuno. Mula sa gabing ito, ang malakas na anunsyo ni Don Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tinatanggalan ko si Dario Villarreal at Doña Erlinda ng lahat ng mana-ari-arian at anumang posisyon sa pamilya Villarreal. Tinatapos ko rin ang kontrata ng ating Chief Legal Counsel na si Attorney Santos sa kasong pakikipagsabuatan sa pagnanakaw. Tumingin si Don Leandro sa akin. Ang kanyang matitigas na mata ay napuno ng matinding respeto at pagmamalaki. Sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya at ng Board of Directors, patuloy ni Don Leandro, opisyal kong itinalaga si Amihan Lakshmana Villarreal bilang bagong Chief Executive Officer at Chairman ng Board ng Villarreal Corporation. Isang malakas na palakpakan mula sa mga miyembro ng board na nakakaalala sa marangal na pamana ng aking ama ang sumabog sa buong ballroom. Bumukas ang malalaking pintong kahoy sa likod ng silid. Pumasok ang 10 opisyal mula sa National Bureau of Investigation na nakasuit at may hawak na mga warrant of arrest. Lumapit ang lead officer sa entablado at iniharap ang mga papel. Dario Villarreal at Bianca Rojas, kayo ay opisyal na inaresto para sa kasong attempted murder, corporate fraud at embezzlement. Inilagay ng mga pulis ang bakal na pusa sa mga bisig ni Dario at Bianca. Sumigaw at umiyak si Bianca habang pilit na nagtatago sa likod ng mga pulis, samantalang si Doña Erlinda ay napaupo sa sofa sa gitna ng entablado, tuluyan ng nawalan ng lakas at nilamon ng sariling kahihiyan. Habang pilit na hinihila ng mga opisyal si Dario patungo sa pintuan, nagawa niya makawala at mabilis na lumuhod sa aking mga paanan sa sahig ng entablado. Umiyak at nanginginig ang boses ni Dario habang nakatitig sa akin. Amianhon, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ito dahil sa pressure ni Mama at ni Bianca. Isipin mo ang baby natin. Patawarin mo ako. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Tiningnan ko si Dario mula sa aking pagtatayo. Walang luha sa aking mga mata. Walang galit, walang sigaw, at walang kahit anong natitirang awa o pagpapatawad sa aking puso. Inilagay ko ang aking kamay ng maayos sa ibabaw ng aking malaking tiyan. Ang aking boses ay naging kasing linaw at kasing tahimik ng isang huling desisyon.
Ang anak ko ay lalaki ng may dignidad at walang amang katulad mo. Malamig kong sagot sa kanya. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng aking anak sa loob ng kulungan. Hinalat ng mga pulis si Dario pabalik habang ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay dahan-dahang nawawala sa mahabang hallway ng hotel. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa ilalim ng mga liwanag ng chandelier na kahawak sa aking anak sa loob ng aking tiyan. Isang malayang babae, isang bagong pinuno, at ang tunay na may-ari ng aking sariling kapalaran. 2 taon na ang nakalipas mula noong gabi ng paghuhukom sa Shangri-La, Manila. Kasalukuyan akong nakaupo sa malaking leather chair sa loob ng opisina ng Chief Executive Officer ng Villarreal Corporation. Ang buong silid ay napupuno ng natural na liwanag ng araw mula sa malalaking bintana at may amoy ng mga sariwang puting liryo na nakalagay sa ibabaw ng aking malawak na mesa. Hindi lamang ang aking buhay ang aking nabago, kundi maging ang buong direksyon ng kumpanya. Itinatag ko ang Fernando Laksamana Foundation sa ilalim ng Villarreal Corp, isang malawak na programa na nagbibigay ng libreng tulong legal pondo para sa edukasyon at mga ligtas na tahanan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pambubuluntaryong pagsasamantala sa buong bansa. Ang aking kwento ay naging lakas ng libo-libong kababaihan na dating naniniwalang ang tanging kapalaran nila ay ang magtiis. Sa gilid ng aking mesa sa ibabaw ng malambot na carpet, naglalaro ang aking 2 taong gulong na anak na si Liana. Siya ay malusog masayahin at may mga matatalinong mata na katulad ng sa kanyang yumaong lolo. Ang batas ay nagbigay ng karapat-dapat na hatol sa mga nagkasala. Si Dario ay kasalukuyang nagsisilbi ng 12 taong parusa sa bilangguan dahil sa kasong frustrated murder at malakihang pagnanakaw. Nagpapadala siya ng mga sulat ng pagmamakaawa para sa tulong pinansyal, ngunit ang lahat ng iyon ay diretso kong inilalagay sa paper shredder nang hindi binabasa. Si Bianca naman ay nakakulong din sa kaparehong bilangguan matapos tanggihan ng korte ang kanyang mga peking depensa tungkol sa kanyang kalusugan. Si Doña Erlinda matapos mabawi ng kumpanya ang lahat ng ari-arian na kanyang ninakaw ay kasalukuyang nabubuhay sa isang napakasimpleng kahoy na bahay sa isang malayong probinsya sa Pangasinan. Ang mataas na lipunan na dati niyang kinatatakutan na mawala sa kanya ay tuluyan na siyang kinalimutan. Ang kanyang buhay na yon ay isang sariling bilangguan ng matinding kahihiyan at panghihinayang. Isang hapon, dinala ko si Liana sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng aking ama. Inilagay ko ang mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng puting marmol na lapida ng aking ama. Naramdaman ko ang malamig na hangin na banayad na humahaplo sa aking buhok na tila ba isang pag-apruba mula sa kabilang buhay. Madalas akong tinatanong ng mga tao kung napatawad ko na ba sila. Ang aking sagot ay nananatiling simple at malinaw. Hindi. Hindi ko sila pinatawad. Dahil hindi naman sila tunay na nagsisi sa kanilang mga ginawang kasamaan. Nagsisi lamang sila dahil sila ay nahuli. At natutunan ko na ang tunay na pagpapalayo sa sarili ay hindi nangangailangan ng pagpapatawad sa mga taong sadyang sumira sa iyong pagkatao. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagbuo muli ng iyong sariling buhay, sa pag-aalaga sa iyong sariling kapayapaan, at sa pagkamit ng tagumpay na hindi na nila kailanman maaabot. Dinala ko si Liana sa dalampasigan ng Manila Bay habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay napuno ng napakagandang kulay ng ginto, kahel at lila. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang maliliit at mainit na daliri ni Liana na mahigpit na humawak sa aking hintuturo. Tumingala siya sa akin at naumiti ng napakaganda. Tumingin ako sa malawak na karagatan, ramdam ang matinding pag-asa para sa aming hinaharap. Sa lahat ng kababaihang nakikinig sa aking kwento, huwag ninyong hahayaang kumbinsihin kayo ng mundong ito na ang inyong pagtitiis at tahimik na pagluha ang tanging sukatan ng inyong halaga bilang isang babae at ina. Ang inyong kakayahang magmahal at magsakripisyo ay dapat na may kasamang lakas na tumayo, lumaban at bawiin ang inyong sariling buhay kapag kayo ay tinatrato ng walang paggalang. Hindi kayo biktima. Kayo ay may kapangyarihang magpasya sa inyong sariling bukas. Manatiling matatag, maging matalino, at huwag na huwag kayong papayag na yuko ang inyong mga ulo sa harap ng sinuman.